Gabi na. Ihahatid na lang kita. Baka mahirapan ka na makasakay, delikado pa naman. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ikapitong kabanata. Ano pang hinihintay mo riyan? Takang tanong sa kanya ni Manang Sofing. Ngumiti lamang si Jenny. Hindi niya talaga tinatanong ang nasa kanyang isipan. Wala po. Ngumiti pa si Jenny at itinago ang libro sa isang karton at sumunod na sa paglabas sa basement. Tulala si Jenny at hindi matigil sa sobrang curious niya patungkol sa diary na iyon. Bakit ba tila ingat na ingat ito na malaman iyon ng mga tao? Tahimik lamang si Jenny buong araw at pag uwi ng bahay ay hindi niya din kinausap ang kanyang kapatid. Natulog na lamang siya at kinabukasan ay pumasok. Manang Sofing, kamusta po si Sir Hugo? Tanong ni Jenny sa matanda. Makakauwi na si Sir Hugo mamaya dahil allergy sa ospital. Ayaw na nagtatagal sa ospital. Seryosong wika ni Manang Sofing sa tinanong ni Jenny. Bakit daw po bigla na lang nagkulap si Sir Hugo? Takang tanong ni Jenny kay Manang Sofing at halata sa boses ng dalaga ang tila pag-aalala sa binata. Overfatigue daw, sabi ng doktor. Sagot ni Manang Sofing at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Samantalang si Jenny naman ay nagtungo sa hardin at inayos ang mga halaman. Ano kayang meron doon? Tanong ni Jenny sa kanyang sarili at nakatulalang nakatingin sa mga halaman. Ikinaganda mo ba yung pagkausap mo sa halaman? Nagulat pa si Jenny sa biglang pagsasalita ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Sir Trevor! Mahinang wika ni Jenny sa pangalan ng lalaki. Nandiyan na pala si Hugo, pinapatawag ka niya. Nakangiting wika ni Trevor at para bang may laman ang mga ngiting iyon. Sige po. Naiilang na wika ni Jenny at agad na umalis sa lugar na iyon. Naaalala niya muli ang sinabi ng lalaki noong party, kaya para bang nailang siya dito at para bang gusto niya itong sampalin, ngunit isinantabi niya na lamang iyon at nagmamadaling nagtungo kay Hugo. Sir Hugo? Nakayukong tawag ni Jenny kay Hugo. Just give me my medicine and you can go. Baka mahawaan pa kita ng sakit ko. Kawawa naman ang mga bata. Wika ni Hugo, ngunit hindi iyon pinakinggan ni Jenny. Pagkatapos pa inumin ng gamot si Hugo ay nalalayan niya ito at hinintay hanggang sa makatulog. Nang masigurado na tulog na ang binata, ay bumaba na si Jenny upang gawin ang iba pa niyang mga gawain. Ang ikinataka niya lamang ay bakit siya ang nais ni Hugo na mag-alaga, samantalang mas tiwala ito kay Manang Sofing. Kinagabihan ay nagtungo muna si Jenny sa silid ni Hugo bago tuluyang umuwi. Ira, wika ni Hugo habang nakapikit ang mga mata. Nakakunot naman ang noon ni Jenny at nilapitan si Hugo. Pinunasan niya ang katawan nito at nilagyan ng bimpo sa noo upang bumaba ang lagnat nito. Nang masigurado ni Jenny na okay na si Hugo ay umalis na siya at umuwi. Kamusta ate? Bungad sa kanya ni Ali na pupungay-pungay pa ang mga mata. Mukhang nakatulog ka na sa kakahintay sa akin ha. Ayos lang naman ako. Kaso si Sir Hugo may sakit siya. Baka sa boses ng babae ang pag-aalala sa binata at napangiti si Ali. Nag-aalala ka sa kanya, no? Panunodyo ni Ali sa kanyang ate. Malamang. Ibig kong sabihin, syempre mag-aalala ako kasi mabait kaya siya sa atin. Tapos nagigilty pa ako. Malungkot na wika ni Jenny sa kanyang kapatid. Sabihin mo na sa kanya kasi ate. Wika ni Ali. Paano kung may girlfriend siya?
Nagtaka naman si Ali sa binitawang salita ng kanyang ate. Paano mo naman nasabi? Nakakunot noong tanong ni Ali kay Jenny at naguguluhan. Kanina kasi may tinatawag si Sir Hugo na pangalan ng babae. Tapos parang ang lungkot niya habang tinatawag yung pangalan na yon. Pagkukwento ni Jenny sa kanyang nakababatang kapatid. Aba, malay mo ba pangalan lang yun ng mother niya? Huwag kang nega dyan, ate. Wika ni Ali at tinapik pa si Jenny. May nakita akong libro. Diary ni Sir Hugo. Nakalagay doon na doon niya isinusulat lahat ng nararamdaman niya. Pero feeling ko may nililihim talaga si Sir Hugo. Di ko lang alam kung ano yun. Wika ni Jenny at maging shy, naguguluhan na. Ikaw lang din ang makakasagot niyan, ate. Wika ni Ali. Natahimik naman si Jenny at walang salitang masabi. Nagpahinga ng magkapatid at tulad ng palaging ginagawa ay maaga muling nagising si Jenny at nag-asikaso at pumasok. Yun nga lang ang kinaiba ay may inaalagaan siyang may sakit at palaging kakaibang panaginip ng misteryosong amo. Jenny, bago ka pala umuwi, pakicheck si Sir Hugo. Paalala ni Manang Sofing sa babae. Agad namang tumango si Jenny at nagpunta sa silid ng lalaki. Naabutan niya itong umiiyak habang nakapikit at bigla na lamang umupo at nagpatuloy sa pag-iyak. Ayoko na! Sigaw ni Hugo habang patuloy pa din sa pag-iyak. Agad na lumapit si Jenny sa kinaroroonan ni Hugo at niyakap ito. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang, nandito ako, hindi kita iiwan. Huwag ka nang matakot. Kalma lang, Sir Hugo. Walang mananakit sa'yo. Hindi kita iiwan. Pagpapakalma ni Jenny kay Hugo at para namang natahimik si Hugo at kumalma. Napatitig ito kay Jenny at nang mapagtanto ang kanilang posisyon ay mabilis itong lumayo sa dalaga. Thank you, Jenny. Nahihiyang wikang pasasalamat ni Hugo kay Jenny at nagpunas ng luha. Wala iyon, Sir Hugo. Huwag ka na pong mag-alala. Ayos ka lang po ba? Nag-aalalang wika ni Jenny. I'm good. Thank you. Wika ni Hugo at humiga na muli. Sige po sir. Patayin ko na itong ilaw tsaka uwi na din po ako. Get well soon po. Alis na po ako. Wikang paalam ni Jenny at dahan-dahan lumabas ng kwarto ni Hugo. Matapos ang araw na yon, ay naging mas malapit na sa isa't isa sila Hugo at Jenny. Ilang araw din na may sakit si Hugo, ngunit dahil sa pag-aalaga sa kanya ni Jenny ay mabilis din siyang gumaling. 5 araw ang lumipas matapos gumaling si Hugo ay para bang nasanay na siya na nasa paligid niya lamang si Jenny. Manang Sofing, wala pa ba si Jenny? Nakakunot noong tanong ni Hugo kay Manang Sofing at tila baburyong-buryo na sa paghihintay sa dalaga. Ewan ko ba bakit wala pa yung si Jenny? Madalas maaga naman na yung pumasok. Hintayin mo na lang Sir Hugo at baka may ginawa lang. Wika ni Manang Sofing at palihim na napangiti. Ngayon lamang niya nakitang ganoon si Hugo matapos ang ilang taon na pagiging tahimik at masungit na to. Sorry po, tinanghali ako. Good morning Manang Sofing at Sir Hugo. Biglang bati ni Jenny at bigla naman nagbagong ekspresyon ng mukha ni Hugo. Bakit ngayon ka lang? Nakapamewang na tanong ni Hugo kay Jenny. Napataas naman ang kilay ni Jenny at matamis na ngumiti. May dala akong leche flan. Wika ni Jenny at masayang inilapag ang 5 baonan na may lamang matamis at masarap na leche flan. Wow, pahingi! Singit ng mga kasamahan ni Jenny. Ngunit sinamaan sila ng tingin ni Hugo. Nauna pa talaga kayo sa boss nyo? Nakakunot na itong wika at kinuha ang 3 baonan ng leche flan. Umalis na ito at nagtungo sa sala. Parang bata. Bulong ni Jenny at ngumiti sa kasama. Uy, salamat dito Jenny Wika ng mga ito. Sundan mo na yung si Sir Hugo at kanina ka pa nun hinihintay. Wika ni Manang Sofing at kinuha kay Jenny ang isa pang baonan ng leche flan.
Agad na sumunod si Jenny kay Hugo at naabutan niya itong kumakain ng leche flan sa sala. Sir, may leche flan ka po sa gilid ng labi. Wika ni Jenny kay Hugo at agad naman na pinunasan iyon ni Hugo, ngunit malyang napunasan ito. Ako na sir, wika ni Jenny at lumapit sa lalaki. Pinunasan ang gilid ng labi nito na merong leche flan. Bigla namang nagkatitigan ng dalawa dahil sobrang lapit ng kanilang mukha sa isa't isa. Ngunit agad na umiwas si Jenny. Sir, may kailangan ka pa po ba o may iuutos ka pa sa akin? Nakangiting wika ni Jenny kay Hugo. Humawak naman si Hugo sa kanyang baba na para bang nag-iisip. Tatawagin na lang kita. Wika ni Hugo at sumubo ng leche flan. Tumango naman si Jenny at kinuha ang isang baonan ng leche flan. Akin na lang tong isa. Hindi na hinantay pa ni Jenny ang sagot ni Hugo at umalis na. Napangiti naman si Hugo nang umalis na si Jenny at sinundan niya ito ng tingin. Nakita niya nagtungo si Jenny sa kusina. Matapos kumain ay hinanap ni Hugo si Jenny at naabutan niya itong nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang cute niyo at ang gaganda. Masayang wika ni Jenny habang nagdidilig. Ikaw lang nakita ko nagdidilig ng nakangiti. Napabusangot naman si Jenny at humarap kay Hugo. Nasanay na po kasi ako ng ganon. Wika ni Jenny kay Hugo at ngumiti. Mahilig ka ba sa mga halaman? Tanong ni Hugo kay Jenny at umupo sa isang bench sa may tabi ng isang halamanan. Medyo lang naman sir. Alam mo kasi ang meaning ng flowers ay kindness. Kaya siguro masyado akong naa-attract sa mga bulaklak. Nakangiting wika ni Jenny at pinatay ng hose. Sumunod naman sa kanya si Hugo nang magtungo siya sa pool. Wala ka bang trabaho, sir? Baling ni Jenny kay Hugo dahil napansin niya ng pagsunod ng lalaki sa kanya. Buti pinaalala mo. Sige, aalis na ako. Nahihinayang wika ni Hugo at napakamot sa kanyang batok. Napangiti naman si Jenny at tila ba napapansin niya ng madalas na paglapit sa kanya ni Hugo. Nagpatuloy sila sa ganoon. Madalas si Hugo gumagawa ng paraan upang makausap at mapansin siya ni Jenny. Isang araw ay ginabi na si Jenny sa pag-uwi. Gabi na, ihahatid na lang kita. Baka mahirapan ka pang makasakay. Delikado pa naman. Wika ni Hugo at hindi naman natumanggi pa si Jenny dahil nakilala at nakita na ni Hugo ang mga bata, kaya wala na siyang dapat ikatakot pa. Yun nga lang ay wala itong alam na siya palang ama ng triplets. Hindi pa handa si Jenny para doon, ngunit ayaw niya naman din na magsinungaling pa sa binata. Buong biyahe ay tahimik lamang si Jenny at nagsalita lamang ito nang tanungin ni Hugo ang address ng kanyang tinitirhan. Pagdating sa bahay ay agad na sumalubong sa kanila ang triplets. Dada! Masiglang tawag ni Jana kay Hugo nang mapansin ito ang presensya ng lalaki. Natuwa naman si Hugo dahil hindi siya nakalimutan ng bata. At agad na kinarga ito. Hindi sana magtatagal doon si Hugo, ngunit biglang bumuhos ang ulan. Daddy? Wika ni Joseph at nagpakalong pa kay Hugo. Para namang nakarinig ng isang musika si Hugo dahil sa pagtawag sa kanya ni Joseph ng daddy. Noong una kasi niyang makita ito, ay tahimik lamang ang bata. Inalok din nila Jenny si Hugo na kumain at sumabay ito sa kanila. Para bang isang buong pamilya sila Jenny sa pagkakataong iyon. At hindi maalis sa isipan ni Jenny na sana ganun din ang mangyari kapag nalaman na ni Hugo ang katotohanan. Nang tumila ang ulan ay nagpaalam na si Hugo at umuwi na. Kinabukasan ay papasok na sana sa trabaho si Jenny nang makatanggap siya ng text mula kay Hugo at sinabi nitong ipapasyal nila mga bata. Tatanggi pa sana si Jenny, ngunit laking gulat niya nang biglang bumusina si Hugo at lumabas mula sa kanyang kotse. Ipasyal natin ang mga bata. Nabitin ako sa paglalaro namin doon sa park. Ayos lang ba?
Hindi naman na nakatanggi pa si Jenny dahil narinig iyon ng triplets at mabilis na nagtungo sa kotse ni Hugo. Agad na nagtungo sila sa isang palaruan at masayang nakipaglaro si Hugo sa mga bata. At nang mapagod na, ay tumabi siya kay Jenny na masayang nanonood sa kanila. Ang saya ng mga bata. Nakangiti wika ni Hugo kay Jenny at agad naman nakuha nito ang atensyon ng dalaga. Oo nga eh. Ay sir, pawis na pawis ka na. Teka, may panyo ako dito. Wika ni Jenny at agad na pinunasan ng pawis ni Hugo sa noo at sa mukha nito. Nagkatitigan pa ang dalawa at doon na pumasok sa isipan ni Jenny kung paano kabait si Hugo at pagsisinungaling lamang ay sinukli niya sa binata. Sir Hugo, pwedeng magtanong? Wika ni Jenny at agad na umayos ng upo. Lumayo pa siya ng bahagya sa lalaki. Anything? Tipid na wika ni Hugo at uminom ng tubig. May kaibigan kasi ako. Nagsinungaling siya tungkol sa anak niya. At sinabi niya sa boyfriend niya na kapatid niya lamang ito. Mali po bang itinago niyang katotohanan? Ano po bang dapat niyang gawin? Sabihin ang totoo o isikreto ito? Hindi na napigilan pa ni Jenny na itanong iyon kay Hugo. Para bang nais niyang marinig ang sagot ng binata. Kung ako si girl, sasabihin kong totoo kasi once na itinago niya pa iyon, mas lalalim lamang ang sugat. Wika ni Hugo at tila ba malalim na nag-isip. Napatangu-tango naman si Jenny at naalala ang sinabi ng kanyang kapatid. This friend you mentioned, is it you? Do you have a boyfriend? At anak mo bang triplets? Are you hiding something from me? Para bang natuod si Jenny sa sunod-sunod na tanong na binitawan ni Hugo. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya magiging sagot ni Jenny sa tanong na ito ni Hugo? Tuluyan niya na kayang aminin ang kaugnayan ni Hugo sa kanyang triplets? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.